isa rin sa mga naging trending topic ngayon, yung sa taong nawalan ng pera sa isang bangko. Anong bangko ba to? Parang pwede bang magbanggit ng ano? I think siguro okay lang naman. Oh, pwede. Dahil ano naman siya, nagkalinawan na naman kung ano yung nangyari, no, sa BDO. 'Di ba? Kasi yung nag-viral na post ng isang lalaki, nawalan daw siya ng 300,000+, 'di ba? Sa kanyang account through online banking. Oo. Ayan. Pero kinalauna, nalaman din na ang nag-withdraw pala ng kanyang pera ay kanya rin kamag-anak. Ay, naku. Aray ko! Bakit naman ganon? Akala mo dinaig pa yung ng ghost na jowa na wala bigla yung funds. Akala mo nag-break lang kayo nawala na. Ay, mas masakit yun kasi mas maraming nawala doon. Double kill. Double kill. Aray ko. Dapat, pero susunod, maging aware na lang din yung mga tao. Kasi ito, nagte-trending. Ang bilis talaga social media, Mariam and Ed. Kapag pinost mo agad at marami ka na paniwala, nako, talagang magkakaroon ng misconception, magkakaroon sila ng mga kanya-kanyang opinion, which is katulad niyan, hindi naman pala legit pa o hindi pa na-check ng maayos. Yes. Actually, dapat tayong pabugso-bugso ng damdamin. Yung bugso ng damdamin natin, i-control natin, no? Kasi kapag tayo ay galit o marami tayong iniisip, kadalasan kasi meron tayong mga nagagawang pagkakamali. 'Di ba? Minsan parang feeling natin, tama yung ginagawa ko. Kailangan ko ilabas to. Pero hindi natin alam na possible, may iba pala akong maapektuhan. Mali pala yung sinasabi ko. Magkukos pala ako ng issue na wala naman talaga. Ayan yung sinasabi nilang think before you click, di ba po? Kasama na rin yon, no? Siyempre, ang think before you click, ano naman yan sa personal security din natin. Pero dito kasi, nag-post siya kasi ng kanyang video. Siyempre, di natin siya masisisi din na wala ka na malaking pera na iyong pinaghirapan. Tapos, ang unang sinisisi natin, di ba? Sino ba? Usually, bangko. Pero, sometimes, hindi natin alam, tayo rin pala minsan ng may pagkakamali. Kasi, minsan, karamihan sa, mga kababayan natin, mga kakalye, meron silang joint account, nakalimutan. Yun lang. O kaya naman, yung cellphone nila, yung password ng kanilang mga banking account, alam ng buong barangay. Yan ba yung 1, 2, 3, 4, 5? Ay, Napakadali naman. Mga kakalye, wag po natin gagawin yan, no? Ang ating mga password, wag naman pong 1, 2, 3, 4, 5. And hindi ko rin po i-recommend ang birthday or birth year kasi madaling hulaan. So, yan kasi ba kadalasan yung mga ginagamit na password ng ating mga kakalye, no? Kapag gumagawa sa bangko, kung saan-saan pa, usually birthday, birth month. Ayan. So, wag po natin gagawin yon para sa ating safety. At syempre, katulad nga nung sinasabi natin, no? Bago tayo mag-post din, ano muna natin? Tingnan muna natin, makipag-usap muna tayo. Alamin muna natin yung totoong nangyari. Kasi ayaw din nating maka-cause ng anxiety, no? Siyempre, kung nalaman ng ibang tao, ay, may nawalan ng pera sa bangko, meron din akong pera doon. Anong pwedeng isipin ng ibang tao? Lalo na kung same kayo ng bank na meron. Grabe, kakabahan talaga. Ang dami pa naman nawawalan ng pera ngayon. Pero siyempre, sa ibang kadahilanan. 'Di ba? Ayan.